Siguro naisip ko rin nandito para sa Falcon Esports, no? Anong reason bakit nakuha sila dito ng Ayun, no? Aramis? Pero ito yung Flicker and Earthshotter. Boy pa rin naman dito si Kiko in first blood. Nakuha na kagad ni Super Friends. Andito pa si Bruce Scott ng gugulo. Tingnan mo naman kung gaano kailap. Iniwasan yung stun mula kay Kid X. Oo, hindi lang yun. Mukhang makakasulit pa ng sapak dito kay Aray. PX7. Yung Paramis hindi na makakamulto. That's gonna be the first blood going to the hands of Fnatic Onyx Philippines. Actually, pangalawang kill na pala ang nakuha nila doon. Unsokit naman nun. And ito yung maganda eh, di ba? Yung passive kasi ng isang Cho, sabihin natin na kapag naglalakad siya, yung only pass na passive, masakit yun eh. Parang may multiplier sa normal hit yun. Tapos may slow pa. At hindi lang multiplier, man. May additional armor penetration kang nakukuha mula sa passive hits na yun. At dito na lang po tayo makakakita ng Claude na lamang sa Bruno. Diba? Ladies and gentlemen, pinapamalas na naman ng gold standard. Lahat kaya niyang gawin. Lahat kaya niyang gamitin. Pero nakuha na rin ito si Kirk. Mula doon sa skirmish sa may turtle. Pero ang magiging trade ata dito ng Fnatic Onyx PH ay kunin na yung mga playthings dun sa may top. At sa tingin ko, masulit. Nakunin yung mga vital heroes dito. Hindi naka-purify itong si Super Prince. Pero kasi may lipad-lipad din naman siya ngayong Royal Vic. Inabot din si Kirk. King Kong ay umatras na nga rin. Flicker in the burn from Kirk. And atras muna ata magiging call dito ng Fnatic Onyx PH. Usually, no, kapag nakita tayong edit na full stacks, Primal Rat, sipa dito. O yun na nga yung sipat na gamit. Pati na rin yung ultimate, yung Netherrealm mula dito kay PX7. Successfully ay makukuha rin dito ni King Kong yung kanyang purple buff. So medyo reset muna. Nakita rin dyan rin kapag may purple pa eh, di ba? Tsaka ang lungkot nun, may natirang piso. At ito na nga ang feathered airstrike. Tatama dito sa Kid X. Pero mukhang agaran din siyang babagsak si Bruce ko ang kapalit. 1-for-1 bago magsimula muli ang paro. Okay, tatlo naman na nakababante dito para sa Falcon Esports habang si King Kong available yung kanyang ultimate. Wala na siyang inabutan doon. Si Daxa ay nakakuha ng Pagong. Nagamit na rin yung Netherrealm. And this time ay makakakuha din si King Kong ng isa. And Kirk as well. Ang bilis ng Fnatic Onyx. Sulit na naman yung trade. Nakuha man ang Pagong. Dalawang buhay naman na naging kapalit. At tandaan natin na pupunta sa mga tamang kamay. Philippines Days, yung kasama niya pa sila Rapid Loot, Ay, mga oo. Season 10. Yan yung meta nun eh, yung mga Parsa, yung mga Eve, di ba? So, parang sabi ni Super Prince dito, baka nakakalimutan nyo. Kung nagpaparsa kayo, nagpaparsa din ako. Throwback din, no? Tutal, nandyan na. Throwback din yung isa doon. Hindi na nakapag-implosion. And that is the third kill para kay King Kong. Nag-snowball na yung Joy Boss. Naku, delikado ata si Benny dito. Tuloy-tuloy ang Super Family. Nakadalawa si King Kong, ladies and gentlemen. Buhay pa rin itong si Brusco. Ngayon transition sila dun sa may bandang Pagong. In Falcon Esports, lalaban din naman. Flicker na gamit ang Lord. Super Friends. At mamamatay ba si Royal Mick? Hindi, nabuhay din. Pero may maliit na buhay na natira. King Kong ang luminis doon with the Delictivine beats. Kinanta na niya yung kanta ni Proji doon sa dami ng mga beats. Oo, binilang pa niya kung ilan yung gusto niyo mapatay. Pero hanggang 4 lang. Sabi niya, 1, 2, 3, 4, maniac. Hindi na umabot ng savage eh. Nakuha na niya. At dahil dyan, the next turtle ay mapupunta sa kamay ng Fnatic Onyx. Tinipid pa niya ng slide pero ayan na nga, tapos na ang trabaho. 10 kills ang lamang ng Fnatic Onyx Philippines. At parang nung game 1 lang, ay nagdodomina naman ng early game ang Fnatic Onyx. Oo, sabi kasi ng Fnatic Onyx, sige, nakapag-utility na tayo eh. Gamit naman tayo ng assassin. So parang iikutan ata nila lahat ng mga role dito. Baka mamaya mag-fighter to. Let's see. Hindi natin alam kung may babalikan tayong team during the last season of MPL. Ang gumagamit din ng Fighter Gold ay Fnatic Onyx. Sila yung naglalabas ng Ruby Gold ng madalas sa tatatandaan natin. Sila din ang gumamit ng notorious na Alpha XP na naka-revitalize. Di ba? Oo. Ibang klase talaga yung mga experimentation ng Fnatic Onyx PH. Pero kasi yung mga ganun, malamang sa malamang nagamit na ng maraming beses yun sa scrims. Ilang beses na nila pinagpraktisan at ito na nga yung pagkakataon na ilabas. Talaga ang kulit at ang lakas sa Fnatic Onyx Philippines. Hindi man lang nabigyan ng pagkakataong pumindot ng attack button dun si Royal Vic. Sinipa na nga sa bato eh. Pinartida na sa kanya na may sumalo ng bato. Pero naabot pa rin ng kadulutuluhan ng Earthshatter na
as you said, hindi na nga nakapindot doon. Wala eh. Kahit isa man lang no? Kahit enhanced basic attack lang para makapag demonic force o makapag infernal pursuit dito sa ating laban ngayon. At si Dax na ata ang isusunod nila. Okay. At buti na lang mahaba ang pasensya ni Dax at nakatakas siya doon. Oo, wait lang ha. Si PX7 din ay nandito. So, Feathered Earthstrike ay bibitawan ni Super Prince. Pinaramdam lang niya na medyo masakit na rin yung mga ticks ng Feathered Earthstrike na yon. 25 seconds para sa unang Lord ng laban na ito. 9-minute mark pa lang pala. Tapos halos mag-8,000 na ang kalamangan ng Fnatic Onyx Philippines. Ang bilis Ito nga yung babalikan natin stats-wise. Mahilig sa mga long game ang Falcon Esports, and para sa Fnatic Onyx, kung kaya nating tapusin ang early game, ay tatapusin na agad nila. Kaya naman ay nagiging maganda ang matchup na to, pero mukhang nakakalawang ang Fnatic Onyx at plinikeran pa ni Brusco. Nasipa rin, ililigtas si PX7 pero isa lang ang kanyang naligtas kasi doon sa likuran, wala na makakaligtas dito na gamit ng implosion. At aras pa rin kagad dito yung Sikiko, nakakuha na rin ng kill ang Fnatic Onyx. Ayan na! Pero ito na yung dive mula sa Super Family. Pasok na pinapalisiduan si Kelra. At aras din siya, killing spree na kagad ang gold standard. Oh, no. Lord is up at pwede na silang pumunta doon. Naiwan si Dax, si Super Friends, nakakaamoy ng dugo. Pwede siyang pumasok dito pero si King Kong ang kanyang inabangan. Nagamit na yung isang dash, nagamit na rin yung pana. Pero si Super Friends, nakatayo pa rin doon. Feather Airstrike, lands on to 2. Pero makakatakas naman siya ng bagya lamang. Si Super Friends ay nananakot lang. Kayo naman. Diversion play yan kasi may Lord ang Fnatic Onyx Philippines. Grabe, first time ko lang makakita ng isang Farsa na nambabox out ng kung sino man ng kaharap niya, men. Napakatapang nito talaga ni Super Prince. Bravest bird. Bravest bird. Oh. The brave bird. Pinakamatapang na ibon. The pinakamatapang na ibon ng Pilipinas. Ayan. The Philippine Eagle. Super Prince. Tama naman. Agila, Falcon. Falcon, maglalaban na. Pero di ba pagka wingspan lang naman ang usapan, mas malaki ang agila. Oo. Pero matapang din kasi ang Falcon. Remember Burmese Falcon yan. Oo. Ano to, medyo masyado matapang si King Kong doon, men. Ngayon tapang niya. Pero ang bilis din kasi niya tumakas Pwede na. Alam mo, may mga ganyang galaw naman minsan, pinapakilig ka lang. Siyempre kapag nanonood ka ba ng eksena sa movie, gusto mo straight to the point? Hindi, dapat may mga plot twist yan eh. Eto, tingnan natin kung ang plot twist sa mid lane. Wala pa namang nagagamit na flicker, pero ang Feather Airstrike ay lalanding na dito kay Benny. Half HP para dito sa Bruno at si Brusco. Ito na ba ang plot twist na hinihintay ng Pilipinas o saktong kalma lang muna? Wala muna, no? Kumbaga, ito na yung mga filler episode. Ito yung mga filler episode. And Fnatic Onyx PH. Brusco. Oy, hindi, paroke ni Edgar ata to, men. Biglang tatapusin na lang yung kanta. Hindi. Okay. Hindi. Chill lang. Shoutout nga pala sa kay Tito Miranda. Shoutout. Hindi ko alam kung nanonood siya ng M6. Hindi, alam ko yung mga bands nag-ML talaga. Diba si Santanya Marcova. Oo, diba si Iwa Motors. Diba, shoutout pala sa lahat ng mga banda natin dyan na nanonood. At saka nag-ML, may mga tournaments sila dyan. Sana meron ng interband na akala mo Battle of the Bands pero ML. Si Yael, di ba? Si Yael. Shoutout kay Yael. At ayan na nga, hindi na sila mag-aantay ng Lord Fnatic Onyx Philippines with an 11k gold lead. Si Dax ay pumasok. Ay hindi, si Kitix pala. Implosion nagamit. Habang yung Feather ay nabitawan na nga rin lang. Ngayon maibig si Royal Mig nagamit ng Netherrealm. At nasa muna sa dito, yung Electrifying Beats ay nabitawan na nga rin ni King Kong habang si Kelra tumatrabaho lang talaga. Ang sakit. Ang hapdi na rin ng mga bola dito ni Benny. Pero ang laki na. 12 minutes pa lang, 12k na gold din nila. 1k per minute. Oh my gosh. Kung ganyan lang ang swelduhan, ay masaya na lahat ng tao sa mga naka 13 pay dyan ngayon. Ayan. Shoutout sa inyo. Shoutout sa inyo. At Falcon Esports, looking for a way to come back in this game. Alam mo, magiging real muna ako sa iyo. Magiging real din ako sa ating viewers. May chance pa. May chance pa. Meron pa. Sa totoo lang, this is still a Bruno. Statistically speaking, guys, ito real lang, ay lahat ng mga comeback games natin, 80% of those ay may Bruno pick sa kabila. Kaya hindi pa rin pwedeng basta-basta tapusin na lang, biglang mawawala. Ay kailangan talaga ay for Fnatic Onyx ay respetuhin nila yon. Tingnan mo, like, lamang na lamang si Kelra kay Benny.
pero yung isang bola nangalahati yung buhay. Oo, yun nga yung gusto ko rin sabihin dito. Mabilisan na para sa Fnatic on PH na makahabol. And Falcons Esports, meron din naman silang way. I mean, tumama lang ng maayos yung kits na meron sila. No, andyan yung Implosion mula kay Kid X. And si PX7 kasi minsan exhaust yung ultimate niya sa pagligtas lang kay Kid X. Dahil medyo overwhelming na rin yung Fnatic Onyx na damage. Pero hindi pa rin talaga imposible to. Oh, hindi talaga imposible if you're Myanmar. At wala namang masama kung umaasa kang manaling Myanmar. Beso 5 naman to eh, di ba? Ang maganda dito ay maganda yung laban. Yeah. And sa totoo lang for Fnatic Onyx Philippines, napakadami na nilang tamang play. Isang tamang play lang kailangan nilang gawin. Precisely ay either ma-burn yung mga Purify dito ni Benny and PX7 bago pumasok. At yan na ata ang magiging mission ni Brusco. They're looking for Daxta sa may bandang harap. At hindi pa ata babato ng skits. May proper timing daw yan para sa Fnatic Onyx. Okay, kung sila ay nagamit na rin dito ng KX, naghahanap siya ng opportunity para makapag-flicker Ayun, no? motion. Ngayon si Kurt ay napaatras, ang hapdi na nga ni Benny. Tama ka doon, Omi. Kailangan nilang respetuhin to. Isipin mo, ang kapal ng minions nila doon. Pero nadepensahan pa rin ng Falcon. Respect para sa Falcon Esports. At ito talaga specifically ang laro ng Falcon Esports. Pinag-usapan natin ito kanina, Burrito. Kung pahabaan lang ng laro ay Falcon Esports talaga ito yung gusto nilang gawin. Gusto nilang patagalin tong larong ito para by the time na mag-lock item na lahat ay pwede na silang pumalag ulit. Tandaan natin, ito ang talagang strategiya ng mga mahilig pumuso. Even in RG. Kapag luging-lugi na kayo, katulad na lamang ito, 12k gold lead, yung pag piniping mo yung gold nakakalungkot na. Ay patagalin nyo lang, wave clear lang. 5 digits, pag nakita mo kasi 5 digits, pre, huwag na tayo lumabas ha. Pababain natin yung minions ha, parang ganun. Ganun na lang, clear lang. At wala namang masama doon. Actually, that is the correct call. Medyo mahirap kapag aangat pa dito si Dax o aangat pa si Royal King. Dahil I think kapag ka nakapitas ng isa dito ang Fnatic Onyx, there is a big chance na tapusin na lamang ito ng Fnatic Onyx. Oo, kung titingnan mo nga yung mapa, wala pang basag na to dito ang Fnatic Onyx PH. So, 80 to 90% ng buong mapa na nakikita natin ngayon ay kalkulado at kontrolado na dito ng Fnatic Onyx PH. So, kailangan mag-ingat ng Falcon Esports. Kung may lalabas sa kanila, dapat yung mga hero na pwedeng makatakas kagad. For example, si Dax. Pero kasi, pagkaganto, hindi mo na nire-recommend na lumabas eh. Pababain na lang natin yung mga minion, antayin natin yung way. Pero ang tanong dito, susugal ba sila pagdating sa pag-contest doon sa Lord? Pakiramdam ko, ang sagot dyan ay huwag na lang malabo. Medyo mahirap kasi pumalag when you have 3 inhibitors down. Ito yung tipo na pag pumalag sila o sumubok silang mag-contest ay papatagalin lamang ng Fnatic Onyx Philippines yung tinatawag nating Lord Dance dahil habang tumatagal yun ay mas nalulugi ang Falcon Esports dahil naiipon ang mga mega minions na nagmamarcha lamang sa kanilang base. And for Falcon Esports, I feel like the smart decision here, sayaan yun na lang muna kasi pag sinayaw pa nila ito, may chance na umabot ng 18-minute Lord na mas mahirap depensahan. Oo nga pala, no? Ilaban na lang nila under the base and feeling ko yun nga rin talaga magiging call dito ng Fnatic Onyx PH. Hindi na rin yung mapapatagal ng 18 minutes ko eh. So parang ang sabi ko ng Fnatic Onyx, sige, okay. Medyo matagal din naman kasi dapat 16 minutes and 44 seconds lalabas din. Pero ginawa nila, in-extend pa nila. Oo. Doon nila pinatay nung nag-44 na. So, 17 minutes and 14 seconds lalabas pa yung Lord. Sulit na sulit. Sulit na sulit, Oh, men. yan ang next level play talaga para yung mga ganong maliliit na bagay, pag pinag-combine mo yung mga ganon, doon ka makakakuha ng isang championship caliber, world championship caliber team. Katulad ng Fnatic Onyx Philippines. Ayan But this is the answer, actually question, Burrito. Kapag papasok na dito yung Lord, ito na ba yung Lord na tatapos? O yung Lord na pwede pang mag-extend yung laro? Dahil kung ma-extend pa yung laro, men, Falcon Esports, tataas lang yung chance nila na manalo dito. Ayun na! Masyado malayo mga kasama niya sa Falcon Esports. Pop yung immortality. Bababayin sila ba siya? Ang tanong, sapat ba? Yung pag-buy time niya ngayon, wala si Kid X sa magiging Brusco? Pasok si Brusco. And this time ay dire-diretso lamang ang Fnatic Onyx PH. Penetration kami ng karila. Breaker as well. Ayun na pa na rin yung immortality. And this time, match point na